Kung ikaw ay owner ng isang Honda CBR 500R, marahil nabalitaan mo na ang mga major changes na nangyari sa 2022 model nito. In terms of looks, engine refinement, suspension at braking system. And kung previous model yang nasayo, siguro nangihinayang ka dahil kung sana nakapaghintay ka pa ng konting panahon, yung 2022 model sana ang nabili mo. Pero ang tanong, sulit ba talaga ang mga major updates ng CBR 500R 2022 model? Dahil from 349,000 pesos ay naging 364,000 na ito ngayon. Kaya in this video, ating pag-uusapan kung worth it ba ang 15,000 na dagdag presyo na nangyari sa motor na to. Nang sa ganon ay makapag-decide kayo kung dapat nyo bang kunin ang latest version ng CBR 500R. Pero bago tayo magsimula, baka pwedeng makahingi muna sa inyo ng isang likes bilang suporta sa ating channel. At syempre, mag-subscribe ka na din para lagi kayong updated sa mga bago kong video. First of all, ang pinaka-noticeable na nangyaring pagbabago sa motor na to ay yung kanyang outside appearance. Una na nga dyan sa kanyang headlight, na animoy parang galit na galit at gustong manakit dahil sa napakaangas na look nito. Bukod doon, nakadagdag pa sa aggressiveness nito yung bagong design ng kanyang decals. Pero alam nyo ba na ang headlight na nakakabit dito ay same din sa kanyang big brother na CBR 650R. Kaya asahan na natin ang mas malawak at mas malakas na ilaw during night ride. Ultimong ang kanyang mga forks ay bago na nga rin dahil naka 41mm Showa upside down forks na rin ito na makikita din natin sa CB650R at CBR650R. Kaya asahan na din natin ang mas maganda at less vibration na handling sa bagong CBR 500R. Also, pinaliit na rin ng Honda ang single disc nito na naging 296mm na lang pero naka dual disc na, at ang pumipigil sa dalawang dual disc nito ay dalawang Nissin calipers din. Kaya malamang sa malamang ay madadagdagan na ang confidence natin dahil mas maganda na at mas malakas ang stopping power nito. Para mas lalong maging effective ang changes na nangyari sa suspension at braking system nito, pinalitan na rin ng Honda ang wheels nito ng mas magaan na 5-spoke. Sa likod ay ganun din dahil niredesign nila ang swing arm nito sa mas magaan dahil pinapayat nila ang bakal nito, pero solid at durable pa rin naman. Ang rear shock nito ay still the same pa rin na may 5-stage of preload adjuster. Also, ang kanyang LCD display ay na-update na rin dahil meron na itong bagong design na gear position at upshift indicator. Marami nga din akong naririnig noon na kahit daw sports bike category ang motor na to ay parang pang touring dahil horizontal ang kanyang rider's triangle. Kaya sa 2022 model medyo binabaan na nila ang clip-on handlebars nito. Nang sa ganon, medyo maging pasubsob ang seating position mo dito. Kaya asahan na natin ang mas lalong aggressive na tindigan sa motor na to. At bukod doon, mas lalo na tayong makakapag-tuck-in ng walang masyadong air drag during high speed. Pwede mo na nga rin kabitan ito ng mga useful accessories just in case na may long rides ka. And last but not least, ang engine refinement na nangyari sa CBR 500R. Although same pa rin naman ito ng displacement at horsepower, pero mas in-enhance naman nila ang fuel injection system nito na mas nagbibigay na ngayon ng mas advanced na torque. Sa previous model kasi, bago mo ma-hit ang peak nito na 43 Nm of torque, kailangan mo munang ma-reach ang 7,000 RPM. Pero ngayon, mas bumaba na sa 6,500 RPM ang kailangan mo para ma-activate ang pinaka-sweet spot ng CBR 500. Kaya asahan na natin ang mas mabilis na bulusok nito dahil I'm sure na hindi na tayo bibitinin nito, lalo na pag mag-overtake tayo sa traffic, di ba? Sa kabila ng mga upgrades na nangyari sa CBR 500R, alam ko na hindi maiiwasan na ikumpara ito sa Ninja 400 dahil alam naman natin kung gaano ka-competitive ang dalawang motor na to sa isa't isa. Sino ba talaga ang mas mabilis? Sino ba talaga sa dalawa ang mas sulit? Pero sa totoo lang, parehas naman maganda ang dalawang motor na to. Nakadepende na lang siguro yan sa budget at kung ano ang mas prepare nyo. When it comes sa budget, mas mura talaga ang Ninja 400 ng 33,000. Pero when it comes naman sa torque o hatak, mas lamang naman dito ang CBR 500R. Pero ang nakapagtataka nga daw, kahit lamang sa displacement ang CBR, bakit nauunahan pa rin ito ng Ninja pagdating sa dulo? Although kahit lamang pa rin sa horsepower ang CBR 500, syempre, Ninja nga mabilis yan, debiro lang. Diyan naman papasok ang power to weight ratio.
Kahit nire-design ng Honda ng mas magaan na swing arm at wheels ang kanilang 2022 model na CBR 500, dinagdagan naman nila ito ng isa pang bakal sa front brake, which is ang kanyang dagdag na disc brake. Tapos pinalaki nila ang headlamps, kaya kahit nag-weight cutting ang Honda sa motor na to, nagdagdag naman sila ng timbang sa ibang aspeto, kaya nag-offset lang. Kaya nanatili pa rin sa 192 kilograms ang timbang ng CBR 500R. Samantalang ang Ninja 400 naman, meron lang itong 167 kilogram. And alam naman natin na napaka-crucial ng timbang sa motor dahil may malaking impact ito sa power output. Kaya once na makabuelo talaga ang Ninja 400, iiwan talaga nito ang ibang karibal niya. Pero ang malaking question mark, is it necessary ba na lagi mong gawin ito? Lagi ka bang nakikipagkarera sa daan? Kailangan mo ba talaga lagi i-top speed ang motor na to? Lalo na sa lugar natin na napakasikip ng kalsada. Kaya kailangan suriin mo ng maigi kung ano ba ang kailangan mong katangian sa isang motor. Yung bang medyo pricey ng konti pero malakas naman ng torque para madali kang makaseparate sa ibang sasakyan during traffic? O yung mas mura na motor although kahit hindi ganun kalakasan ng hatak sa umpisa, bumibira naman sa huli? Ang Ninja 400 medyo slim ang kaha kaya sa tingin ko madali kang makakasingit. Sa CBR 500 naman medyo bulky pero mukhang big bike talaga. Once na magamit nyo ang dalawang motor na to, dito nyo mararamdaman kung gaano ba kalaki ang difference nila. At sa tingin ko, dito na rin kayo talaga makakapag-decide kung sino ba talaga sa dalawa ang dapat nyong piliin. Overall, para sa akin, sulit ang mga naging upgrades ng CBR 500R para sa 15,000 pesos na dagdag presyo. Dahil kakailanganin mo din talaga ng malakas na stopping power sa ganitong kalaking motor. Bukod doon, mas lalo din itong pumogi at mas naging maganda ang handling. Kaya para sa akin, kudos para sa Honda dahil sa magandang ginawa nila sa motor na to. I hope nagustuhan nyo ang hinanda kong topic patungkol sa makabagong CBR 500R ng Honda. Kung sakaling nakatulong ang video na to sa inyong pagde-decide, baka pwedeng makahingi naman sa inyo ng isang likes bilang suporta na rin sa ating channel. At syempre, mag-subscribe ka na din para lagi kang updated sa mga bago kong video. Hanggang sa muli, peace!